Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang umaga po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Biyernes, yehey, holiday, ay hindi pala, weekend. Malapit na kasi, puro holiday yung ating pinag-uusapan. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen. At nagbabalik po ang kasama ninyo tuwing Monday kantahan. Ngayon ay Biyernes. Ako po si Satch, kumusta po kayo? Martes ka lang wala dito, ha? At ito naman po si Among Chin, ang inyong kakwentuhan. Satch, chocolate, ingat ka, ha? Dahil Biyernes ngayon, hindi Lunes, ha? Kwentuhan ito, hindi kantahan. So, walang aawit. Babawalan. Ay, parang hindi pa Pasko, may Scrooge na. Oo. Ay, pero ang kanina, nasa lubong ko si Tita Marina sa malapit sa palengke ng Santa Rita. Sabi niya, ang ganda daw ng mga inawit kahapon. Sabi ko, syempre, kasama si Satch. Kasi nagpa-request pa naman. Yun nga eh. Bakit ba nasabi ko kasi na pwedeng mag-request? Yan Kaya tuloy. nga, no? Pero, syempre, ang kwentuhan ay napapaganda rin naman ng kantahan. Opo. Di ba may jamming sessions din tayo? Ito mo yung mga lasing. Hay, wag naman. May mga lasing ganun. Pag nagkukwentuhan, May awitan. binabanatan ng awitan, Oo. pagkatapos saksakan. Bakit kayo pag kumakain tayo minsan, ini-intone nyo yung kung ano-anong awit? Dahil hindi tayo mga lasenggo. Kaya intone lang. Tayo yung mga Katoliko. Nagkukwentuhan. Sabi ko nga, di ba yung mga lasenggo din, ginagawa yun. Pero, iba nga lang nangyayari pagkatapos. No? Awitin mo nga Satch ang My Way. You know? Ay, paglabas niya, may sasaksak na. Pero, nakakatuwa eh. Kasi, yung season na ito, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Di ba yung Advent? Papunta na ng Pasko. Paghahanda na yan. Itong mga araw na ito, ilang araw na lang. Talagang panahong masaya. No? Opo. At yung Nakagaligatsu. gagaligatsu talaga. At yung mga hinahanda, di ba, Ikasatch, ilang araw ka nang nagpupuyat. Ay, hindi lang araw. Isang buwan mahigit ka na yatang nagpupuyat. Tapos among yan, isusumbong ko. Pag nagkamali lang siya ng isang nota, tumataas lahat ng buhok niya at lahat kami hindi namin alam anong nangyayari sa kanya. Parang porcupine. Medyo. Tapos, hindi na namin alam Porcupine, kung... pag natatreaten, ayun, tumataas yung mga quills. No? Quills. Matusok na, masuks. Ano yun? Yung mga suksok niya sa likod. sa buhok. Tapos nakabusangot. Tapos sasabihin niya, akala namin kami pinapagalitan. Tapos sabi niya, hindi, huwag niyo muna akong kakausapin. Tapos babalikan yung mga nota niya na hindi ko alam kung nag-jumble. Ay, nako. Dapat yung tandaan. Hindi lang ikaw, Satch, no? Walang Katolikong porcupine. Kapag ikaw ay mananampalataya, maski ano man, hindi lumalabas ang tinik. Kita mo yung yung sa X-Men, yung isang karakter doon, pag nagagalit siya, lumalabas yung mga tinik. No? Nanunuksok. Yikes! Oo, spike sa mukha. Pero sa among katawan, sandali, mas gusto ko na yata magiging porcupine si Satch kasi pag di niya nilabas yun, 2 hours later, baka natunaw na siya dun sa harap namin. Di ba siyang matunaw? Wag lang siyang manunaw ng iba. No? Ay, hindi naman po. Kasi, yan, ang isa sa mga aral ng Advent yan. Nakita mo yan, no? Yung bang matuto kang kontrolin ng iyong mga emosyon. Yan isang uri ng advice din ng Advent, no? Kasi, tungo sa pagbabagong ugali, no? Kaya nabanggit kanina, pag na-threaten ka, wag kang manuksok. Manyuksok itong... Ikaw, Satch, yung mga nota yatang nati-threaten sa'yo, hindi naman. Sabi nga, pag may mali, idaan mo sa tawa. Ayan. Gawin mo sa tamang paraan. No? Kaya yung mga impetuousness natin, no? Ako din kuminsan ganun di ba? Pero pag ako nagmimisa ngayon, Advent pa naman ngayon. The Lord be with you. Tapos biglang nakatingin lang yung mga tao. Para kang bubuhusan ng tubig na maramay ka. Gusto mo lumabas ang mga tinik ng porcupine, mga attitude, no? Pero sabi mo, hindi. Nakaharap ka sa Diyos. Sabi ito mga anak ng Diyos, no? Huwag mo silang
Huwag mong patulan doon sa kanilang kahinaan. Mhm. The patience. Oo. Eto. Leksyon sa akin to. Yung sinasabi ko, babalandra sa akin, kala niyo. Oo nga. Biktima na ako niyan. Hindi naman, no? Sa atin din lahat yun. Natetest tayo. No? Ang season of Advent is a test. Tapos tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. No? Kasama sa paghihintay ay yung mga, it's part of our waiting, our journey in life. Yang mga yan, yung mga disappointments, mga failures, mga pains, mga aches, mga ano pa, mga icks and acts, no? X and And X. ox. Oo, kasi, well, tao din naman tayo na But then, nakakaramdam. Pero, how do you respond? right. Kasi problema kung minsan, yung sakit o inis o kung ano na dinadala mo, pag hindi mo na-manage, nililipat mo sa iba. Hindi yun Christian. Yes, of course, no? Isa na yan no? But ngayon, let us be more practical sa mga questions natin, no? Sa ngayong panahon ng Advent, tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesus na nagmamahal sa atin. Opo. As we are waiting, eto ngayon yung mga, ano ba to? Yung mga tinik sa buhay, no? Ano ang response natin? Habang hinihintay mo si Kristo, to show na ikaw ay talagang naghihintay sa kanyang pagdating at ikaw talaga ay nagpo-prosper doon sa grasya ng iyong paghihintay, no? Gagandang tanong 'yan, no? Kaya para bang, 'di ba, the end ng ng Pasko tapos bagong taon, anong gagawin? May resolution. So, mga kwento-kwentong pagbabago. Oo nga po. Among, yung ginagawa natin, 'di ba? Dapat siguro mindful tayo. Uulitin ko, mindful. Hindi yung basta lumilipas na lang. Kailangan pag nag-resolution tayo, mindful tayo the whole year. Ibig sabihin, nakatatak. Hindi yan nawawala. Tapos conscious tayo na ginagawa natin. Naku, ayan, pag nagiging porcupine ka na, such, mindfulness. Yung si Satch, no? Si Choco. Yan, iba, mayroon din siya responsibility, yung mga choir. Hindi naman lahat umaawit sa tono yan. Hindi lahat ay dumarating sa oras. Hindi lahat ay pare-pareho ang disiplina. Pero bilang minister of music, of God's sake, ng sacred music, pag ganyan ang koro mo, anong attitude mo sa kanila? Yan. Ikaw ba'y nagiging cactus or porcupine? Cactuoso, sabi nga ng mga Italiano, no? Parang matinik. Ikaw, buti kung ikaw lang yung natitinik, natitinik lahat ng Siyempre, bata lahat sa tabi yun. mo. Diba? But there are ways of dealing with that. Ginawa nyo yung assignment nyo kahapon, di ba? Diniscuss nyo rin yung mga, ano ba yung, tinuloy ninyo yung anong attitudes as a Christian must have. Siyempre. And which must be practiced during Advent, no? Isa dito yung accept others, no? Learn to accept others. Tinatanggap ko naman po sila. Yun nga lang. Paraan, no? Ito, Satch. Magiging langka ka daw, sabi ni James kapag aray. No, langka, no? Durian. Ay, nga, yun yung never dapat hinahagis yun eh. Di ba na yung langka, medyo maganda pa yung tinik nun, di pantay-pantay. Medyo malambot pa yun. Malaki durian, yung medyo masakit na. Aray. Kasi pa yung cactus. Oo nga. Sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, ano nga ba yung gagawin natin ngayon? Ano ba yung mga tanong? Ito, umabot na po kami dito sa ano nga ba yung ugali natin dapat kapag Advent? At ano yung ginagawa natin tuwing Advent? Ano yung traditions? Mamaya, pupuntahan natin. Ano nga ba yung Advent wreath? Bakit ba may koronang hindi mo alam kung ano yung hitsura at bakit ba may kanya-kanyang kulay pa? May iba pula, may iba green, may iba ano yung sa simbahan? Hindi red and green yung sa simbahan eh. Nakita nga ako rainbow colors ang nilagay. Sus Maria Josep, alam ko kung anong Advent ito. Ay, wag na Among. Break muna. Okay. Pero such numbers po. Ayan, mag-text po kayo sa mga sumusunod numbers na ito. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating pong mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738.
0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo. Nandito pa rin tayo sa Kwentuhang Katoliko. At habang kayo po'y nagte-text, makinig muna tayo sa isang paalala. Witness the biggest, the brightest, and the most colorful Christmas event in the country. The spectacular Giant Lantern Festival 2015. Be there at the most awaited competition proper, December 19, Saturday, 6 p.m. onwards, at the Robinson's Sawmills, Pampanga. Catch the grand exhibitions. December 20 and 21, Robinson's Sawmills, 6 p.m. December 22, SL Park, Talabastagan, 6 p.m. December 23, Greenfield, Sindalan, 7 p.m. December 24, in front of City Hall, 11 p.m. December 26 and 27, Marquee Mall, 6 p.m. December 25 to 30, and January 1 to 6, 2016, 7 p.m. Robinson's Sawmills. December 31, Clarkfield, Pampanga, 6 p.m. For details, visit our Facebook page, www.facebook.com/Giant Lantern. Giant Lantern Festival 2015 is brought to you by Robinson's Sawmills, Pampanga, Pampanga Provincial Capital, GT Alliance, Toyota, City of San Fernando Water District, Land Bank, Wilcom Depot, Clark International Airport Corporation, Clark Development Corporation, Enchanted Kingdom, San Miguel Foods Incorporated, Smart, Phoenix Petroleum, Marquee Mall, Pepsi, and Bio. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. At ayan, may mga patalastas na tayong paalala. Pero para Pasko na. Yun nga lang, para Pasko na. Pero syempre naman, Among, Oo. hindi naman pwedeng yung event a-announce natin yan. Opo. Tama nga naman po kasi ang Advent din naman. Inulit na natin noong pang-umpisa nitong pagtatalakay natin tungkol sa Advent. Kasama po integrated na din ang preparation sa Pasko because ang Advent isa dun sa isang part ng Advent yung pag-alala, commemoration of the first coming. At kailan ang first coming? Noong Pasko po. Noong Pasko. Noong Paskong una. Ay, may awit na Unang gano'n, Paskong una. Noong Oy, may Pasko. lumabas na Facebook. Oh, yung ano mga po? hindi sang-ayon sa ating mga Katoliko. Aha. Mismo daw si Pope, talaga naman, si Pope Benedict said, Christ was not born on December 25. Ay, Diyos ko, sabi ko, alam naman natin lahat yun. Dahil ng panahon ni Kristo, wala pa naman talagang December, no? Di pa lang ang concept ng mga 12 months noon. Ay, pwede naman po natin talakayin yan. Ayan, papunta na tayo dyan. Sino ba to? But then when I said, kaya ko nabanggit yun. Kasi, parang nagsasaya o mali ang mga Katoliko. Hindi naman, no? Kasi hindi naman namin pinagigiit na talagang December 25. Kan ngayon yan, ano ba tawag doon? Conventional Yes. dates. Conventions and yung mga traditions na galing naman talaga sa history. Kaya lang, syempre kung minsan you rationalize, ilang beses na ba tayong nagpalit ng kalendaryo, no? May una, Jewish calendar yung ginagamit, tapos Julian, tapos ngayon, Gregorian na tayo. Sa atin naman ay, ang importante doon, that we celebrate, no? Eh, naging conventional lang yung mga dates for the sake of order. Kasi tayo yung mga Katoliko are people of symbols, no? Ay, ganda niyan eh. Di ba, Satcho, yung mga symbols natin, mga Katoliko. Marami po yan. Kaya sinasabi ng mga hindi ay ayon sa atin, kayo, ang dami yung mga ginagawa. Kaya naman mas masakaya kami kaysa sa inyo, no? Tama. Opo. Kung hindi ko na lang alam, nakikisaya din kayo pag Pasko, no? Opo. Di ba nga? Kumikita rin kayo pag Pasko, no? May bonus. Oo nga. Sabihin nyo, mga Katoliko, inventado yan. Sus! Huwag kayong sasali, huwag niyong tatanggapin yung Ayan, mga... lumalabas ang pagka-apologetics natin ngayon. Nahahalata na ba? No, hindi na. Hindi na ano? Hindi, kasi lang tayo, we are proud, no? Tayo ay, sa atin yun eh. Sa inyo, wag yung, don't tell we are wrong because you believe you're right. Among, balikan po natin yung Advent pa rin, no? Yes. Malapit na yan, sa linggo. Bakit nakikita natin sa simbahan, di ba may mga sinisindihan na corona? Tapos yung corona may kandila. Ano nga po ba yung tawag natin doon? Yan, si Sats, alam na alam. Ang tawag doon, Sats? Yung tatawag nating Advent wreath o yung corona ng Adviento. Advent wreath. As much as possible, yung Advent wreath, tama ba? Dapat
fresh. Yes. Fresh Halaman. na halaman. Yun. It's a green, ano yun, parang pwede siyang pines or ano available sa locality. Yung iba, ginagamit nila, alam ko, yung mga vines na binibilog. Ang Advent wreath is a visual reminder. Immediate yan eh. Ayan, symbol, no? Opo. Yan, Symbol. kumakatawan sa ano. Dami niyan, dami parang meaning. Ako sa akin, marami tayong may explain dyan. Marami mga theologians na explain. Tapos depende sa tradisyon, yung mga kulay, no? Pero sa akin, sa akin is a countdown machine yan eh. Parang relo. Kasi pag, ayan na ang unang nasindihan, uy, 1 linggo na nakaraan ng Advent. Tapos susunod, uy, 2 linggo na. Tapos susunod yung pink. Uy, araw ng pink. Rose. Ang pinakahihintay namin mga pare dahil isa sa 2 Twice a year lang na kami nakakapagsuot ng pink Rose. color rose. Yes. Dati si Among yung nagsasabi, "Hey, Rose!" Ngayon, pink na yun. Lumalabas yung pagka-rose ko pag ganyan. Rosy cheeks. Rosy cheeks. Yeah. Rosy mentality. Nako. Tapos yung kasunod. Oh. Ibig sabihin nasa 3rd Sunday na tayo. Pag nandun na sa 4th, yay! Malapit na matapos ang Advent, no? Reminder, susunod na ang Kapaskuhan. Malapit nang matapos ang paghihintay. Yun po ang mga primary ko. Kaya nga, yung, di ba, sindihan yung mga kandila na kumakatawan dun sa mga araw ng mga linggo. Ngayon, bakit? Sa traditional, sa alam natin, ang kulay ay 3 purple or 3 violet, 1 rose. Opo. Yung violet, alam natin because ang araw ng Advent ay kulay violet. Pero Among, yung violet pala o yung purple na nakikita natin, yun yung pangkaraniwan nakikita natin sa Pilipinas, di ba? Nung a few years ago, 2008 yata, si Pope Benedict pa yung Santo Papa nun. Sa yung mga websites ng Vatican, may mga nag-react. Bakit daw red yung Advent candles ni Pope Benedict? Talaga? Kasi nagmimisa siya. Oh. Kasi akala nila yung Advent candles na pula pang hindi Katoliko, 'di ba? May tradition din yung mga Lutheran, yung mga ibang Protestant denominations. May Advent wreath din yung mga 'yan. Tapos sabi nila hindi, yung German tradition kasi yung pula nagkagulo na eh. Sabi nila, 'di ba, bago pa daw nagkaroon ng pagkakahiwalay, bago pa nagkaroon ng mga Lutherans and other Protestants, ginagamit na yung Advent wreath na yan. At sino ba yung nag-introduce daw ng Advent wreath sa mundo? At di ba Christmas tree din? Yes, Sino yung German. German. Christmas tree. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wishes einer Blätter. Hindi na ako marunong ng German, no? Mamaya, tuturo ko sa inyo. Tannenbaum lang. Tannenbaum. Baum kasi means tree. Tannen. Medyo Christmas. Hindi, not exactly Christmas eh. Pero ibig sabihin, yung season na yun. Yung tannen. Kasi Christmas is Weihnacht. So, yung... Weihnacht. Blätter. Tinuro sa amin nung nag-aaral kami sa Holy Family ng mga German sister. Ayun. Ang alam ko pa yung kling, locken, klingelingeling. May ko yung tingaling yung kaninang yung Ay, ito yung sa kanya. Tililing, ling, ling, ling. Tililing, ling, ling. Amang Pauline Sevilla yun, amang. Oo. Huwag niyo gaganyanin yan, yung mga feelers natin sa radyo. Hindi niya yan tatapusin pag... Kaya enroll tayo sa Goethe Institute. Yung guest. Institute. Nako. Nakakatuwa kasi ang daming traditions, no? Pero iisa yung symbolism. So, red candles ka. Pero pag red, all red, ha? Huwag Yes. mong lalagyan ng green sa gitna. Oo, pero may green din yan. May green. Alin po yung green? Yung crown itself, no? The wreath wreath. itself. Among paki-explain, from the top, ano nga po yung symbolism, yung buong buo na explanation. Bakit ba tayo nagpapalamuti ng ganito kapag Advent? Kasi alam ko bukas ng hapon
kung may mga anticipated masses, magsisindi na sila. No? Yes, bukas sa katedral, bukas ng hapon. Meron na kami. By the way, naanyayahan po namin kayo. No? Yung mga magsisimba pala, yung mga nakikinig na dati nating mga nagsisimba ng alas 5:30 ng anticipated sa sabi natin na evening, the vigil mass for the following day. Ang misa pong alas 5:30 ay meron tayong the singing of the Vespers na ang evening prayer in preparation for that as part of our penitential service, penitential rite, and then the lighting of the first candle. Maririnig ko na naman yung O come, Emmanuel. Bukas na? Yes. Hindi pa ba? Ano yun? 17 O, pa yun. Ay, antiphon. 70. O, antiphon. Ay, hindi. Oo nga pala. Oh, Sandali. calm down, Sorry. Among, Calm down, kaya Lord. nyo naririnig yon kasi hindi na surprise kasi isasama natin sa kwentuhang katoliko yun. Kaya inaawit namin ni Satch pagkasama namin kayo. O come Divine Messiah. O come Divine Ayun. Messiah. Yun ang ano. Yun na ano. Yung O antiphons. Pagbigyan nyo na yung pagkakamali ko. Nawala na yung surprise. Sa sobrang excitement ko. Oo nga. Kasi nakikita mo na yung, alam mo, nakikita ko yung isang symbolic in concrete na trabaho ng Advent mismo sa harapan ng aking kumbento ng katedral ngayon. Ayo. Yung kinoconstruct ang patio. Ayun. Pinapatag yung mga kulkol, no? Tinatambakan yung mga bukol. Yung mga may Balang lamat-lamat, tambakan yan. inaayos. Balang bundukan. Yes. Tambakan la. Kaya sabi ko, Advent na nga. Tama-tama, sabi ni Eliel, nakita daw niya kayo kahapon sa patio mga 5 p.m. Nakapaniking daw kayo. Para daw papatiles niyo yung buong patio, ha? Ay, kung kaya lang, bakit hindi? Papo-floor wax ko pa nga yan kung pwede. Pwede na Eliel. mag-sleigh ride dito. At sabi ni Father Pep sa'yo, Satch, spikes na lang daw yung hindi na durian. Spikes daw. Wala po among. Sabi naman ni Mang Amando, eto yung tanong sa sasabihin dapat ni Among Jean. Magandang tanghali po. Tama po ba ang nabasa ko for the 4 Sundays of Advent? The first 2 are meant to prepare us for His second coming. Hence, Advent, which means coming, and the last 2 are meant to remind us of His First coming. Yes. His birth, ministry, death, and resurrection. Isa pa po yun daw pong early Christians celebrate Advent and Christmas with fasting and prayers. Unlike today, we do it with all sorts of merrymaking. Right. Salamat po. Tama-tama po kayo, mga Mando. In fact, I was about to say that kanina. Yung division, kaya nga po, 'di ba, there are two parts ng Advent. Yung una, it invites us to look forward to His coming. It makes us aware, no, yung kanyang pagbabalik. And then yung isang portion din, kaya nakalink sa Christmas, is to make us recall and remember the first coming nung una siyang dumating na nangyari na, which is why we celebrate Christmas afterwards, na. Kaya ang Advent na yan yung pag nakikita po ninyo yung mga candles, yun ay symbolism, nakatahi lahat siya ng mga meanings niyan, no. Yung green, ano ibig sabihin nga ng green? Yung Freshness. Bakit fresh leaves, no? kasi buhay. It is life waiting, no? Kaya po bawal ang plastic na dahon. Ayun po. Bawal ang plastic na dahon. Kumbaga sa Halaman. para din yung Christmas tree, no? Opo. Kung magki-Christmas tree ka na rin lang, bakit pa plastic? May yan, Among, kasi Kasi hindi naman kasi tradisyon sa atin ng Christmas Tama. tree. Ewan ko ba bakit napunta sa... Kung gusto nyo pong mag-Christmas tree, ako ang advice ko ganito. Magtanim kayo ng saging sa drum. Saging. Oo, yung marami, yung pwede mong ipasok sa bahay para hindi malanta. Green eh. baka mamaya, Pasko. Kasi mo sa Europe, Iya mo. lahat, mga totoong mga halaman yun, no? Sa Europe po yun. Kasi dito, di ba, yung ginagamit nila, pine tree. Saan ka ba naman, si Robbie, tanting ko lang yata yung may At pine tree sino sa nagsabi bakuran. kaya sa atin na ang Christmas tree dapat ay pine tree?
Ano yan Kaya nga, ba din natin. Uy, nung maliliit kami, no, sa mga eskwelahan, sanga. Yes. Sanga ng mga bayabas. Nabutan ko pa yun. Nabuta ko rin. Oo, pipintahan mo pa. No? Nag-away pa kami nung classmate ko, natulsik pa yung mata ko dun. Kasi napitik yung... Tapos babalutin na, bakit may bulak? Sabi ng nanay ko, bolang snow yan. Nano mama, snow. Naning snow. Snow! Nana. Snow. Niebe. Inisip ko, snow, bulak. Kaya ano yun, kabataan pa namin. Kabataan talaga, ng mga bata-bata pa. Naabutan nga namin yan. Yung bayabas na sanga. Kasi sa bahay namin, sa harapan, may... Pinipintahan niya din, ha? Okay. Yun, tapos nasabihin din nga ng bulaklak. Ng bulak. Christmas balls. Tapos Christmas balls, meron pang hugis na kahon. Oo, yung mga gifts under the tree. Yung iba nga, walis na ting-ting. Ayo po, alam Binaligtad. namin yan sa class. Yun yung gagawin mo walis na ting-ting, tapos yung tips lalagyan ng sparkle. Yun. Yung may star pa. Kung gusto nyo ng walis na ganun, hintayin nyo si Harry Potter. Harry Potter. Pero balikan natin naman, yung wreath pa rin. Isa-isa para bukas, ano po yung kandilang sisindihan? Purple. Or the color violet. So yun yung kandilang pinakamatangkad. Usually, di ba? 4 yung size nung kandila. Bilog kasi yan no? Dapat yung bilog. Tapos lahat sila nandun. Yung nakapaikot, basta the third. Ngayon, nagkaroon na ng mga iba't ibang konsepto ng wreath. No? Kaya hindi mo na... Actually, mayroon bang strict order kung paano gawin? Basta yung alam ko lang po, pangatlong sisindihan yung rose color. Yung, anong tawag mo doon? Yung... Anong Sunday na yon? Gaudete Sunday. Bakit di Laetare? Laetare po sa Lent naman. Okay, good. Very good. You did your assignment. Pero I think practical reason, kaya yung pinakamatangkad, kasi every Sunday sisindihan, di ba? Yes. Yung pinakamatangkad, yun yung pinakamatagal nakikita na nakasindi. So, kung pinakamatagal siyang nakasindi, dapat nga siya yung pinakamatangkad para pag Pasko, pantay-pantay na yung height ng mga kandila. Ano po yung significance o bakit sisindihan natin bukas o sa linggo? Yung, kasi first Sunday, ano nga ba yung first Sunday of Advent? Ano yung significance niya? Wala akong assignment. Hindi gumawa ng assignment. Pero, hindi ba pagbibilang lang naman? Yun lang. Pagbibilang lang naman, di ba? Countdown, di ba? Countdown. Pero alam ko may tema yung yung Sunday First Sunday of Advent, it speaks of what? Hope ba o peace? Naku, ba't ako yung tinitingnan mo? Hindi din ako gumawa ng assignment. Pero, sabi ko sa inyo yung mga Sundays na yan, huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Kasi yung ang significance yan sa atin ay lights, no? Ilaw. Kaya yung kada linggo, isang ilaw, ikalawa, dalawa, tatlo. Para bang, lumiliwanag, nadadagdagan ng ilaw. Nalalapit na tayo sa ilaw ng mga ilaw, no? The light of all light, the light of all nations. Kaya nga yung iba, dinramahan yung Advent wreath na dagdagan ng ikalima. Yung tinatawag nilang puting kandila sa Christmas gitna, candle. ang Christmas candle. Now, liturgically, wala doon sa umpisa ng Advent wreath yan, no? Pero creatively, it can be accepted. Bakit hindi, no? Pero ako, gagawin ko, kung gusto nyo, pagdating na ng pag nasindihan na yung 4, the following day, palitan nyo lahat ng puti para magiging Christmas wreath na siya. Ay, tama, Among. May isang Instead of simbahan na Advent wreath. Puti na lahat. oo, talagang puti yung mga kandila pag abot ng Pasko. Tapos may isa, siguro nagkamali, yung sakristan o yung ginawa nila. Si Bernadette yung nakakita nito. Tita, Pasko na, bakit may purple ka? Sabi ko, sabihin mo kay Among, baka naman hindi lang naitago kagad. So, susunod, Among, yung tanong, bakit purple daw po?
candles, although yung German tradition, sabi nga natin, pula. Oo. Pero sa Santa Iglesia, di ba, universal na halos yung purple candles. Purple or violet, no? It is the royal color. Mhm. Kasi pag sinong hinihintay mong dumating sa second coming? The King of King. Kings. Yung aring Yung maligaya. aring maligaya. Yung Kaya, ating maligaya. but in the tradition, sa biblical sense po, kasi ang royal purple is the color of the king. Maring sa atin siguro Pilipino, hindi masyado yun. Ano? Dahil wala naman, di tayo sanay sa mga hari. Pero meron tayong pinanari. Yun. Mhm. Rainbow. Rainbow. Oo, Pinang yan. naman yun eh. Pinang-ari. Bahag ng hari. Hari. Ibig sabihin, mga hari natin, yung mga bahag nila, colorful. Uy, di ba po yung mga tinalak at saka yung kung ano-anong Excuse hinabi? me, ako'y Kapampangan. Hindi ako pinanganak sa tinalak. No? Baka naman nag-i-import sila, no? Tsaka yung Ilocos, malapit lang, di ba? Yung So, Abel. yeah. Yung Kasi Abel. yun nga, no, because the color ng the purple. Meron kaya makikita mo si Kristo, yung bang may mga paintings siya na may balabal siya na Yung purple. usually red ang nilalagay kasi nga because he was married, yung mga Ecce Homo. Pero I have seen paintings ni Caravaggio na yung cloak ng Ecce Homo is a Purple. color of purple. Naku. So, yun pala Yes. yung royalty. Yes. At among, kasi di ba kapag Advent po, meron din tayong mga penitential service. Pwede bang sabihin yung mga purple candles related din dun sa may Penitence? konting No, I won't. Hindi. Okay. Kasi sa totoo lang, sa practical sense ng preparation, Advent is not a penitential season. okay. It is not. Ang penitential season Is is Lent. So, yun po yung lilinawin natin, Yes, ha? later, pagdating na natin ng Lent. Mhm. Oy, buwan pang distansya niya. Matagal pa. Yun yung lilinawin kasi yung iba kasi, lalo na yung ibang simbahan kung nagtitipid, di ba? Magkapareho yung pagka-purple ng Lent Aha. Tsaka ng sa Advent. Advent. Ah, Pero in yes. reality, hindi pareho Hindi yan dapat. Ang kulay po kasi ang royal color is darker ang kulay. So, Kaya yung ang Advent violet should be yung darker violet. Yung isang si Father Ras, yung isang SVD na nagtuturo ng si Bernard Ras ang nagtuturo ng liturgy, siyang liturgist. Ang advice niya, why don't you use that dark violet that almost borders with the blue color yun. para ma-situate mo siya sa Advent. To distinguish it, sabi niya, from the light violet that is used as a penitential color that is used in Lent. Yung iba kala nila, baligtad. Kasi daw Advent, masaya, kailangan light. Kasi para sa kanila, dark is more sad. Kasi nga dahil sa itim, ano. Kaya si Sat siguro is a walking sadness. No? Hindi naman. Inside Hindi. Out movie. Kaya, yung isa dun sa advice lang naman niya yun. Pero kung kaya mo, bakit di mo gawin? No? Just to distinguish yung two colors. Kaya, doon sa sinabi mo, Karen, although we advise people, okay, you can go to confession, but hindi yun ang emphasis eh. Hindi muna yung penitential. Kaya yung mga hindi mapuspusan yung mga penitential rites pag Pasko. Advent, what we want people is to feel the joy of the waiting, the joy of the hope that one day our Lord will come, no? So, malinaw po yun sa atin. Yung kulay ng Adbyento ay kulay ng royalty. Ano yung royalty sa Kapampangan, Satch? Royalty. O Tagalog, yung marangal. Meron akong natatanda isang parokya na within sa simbang gabi, nagpapakumpisalang bayan sila. Well, with all due respect, para sa akin, I will, parang, magpapasko na, mangumpisal kayo. Paghahanda din naman, Among. Pwede din naman siguro kung gagawin nilang... Yes, but I would rather, kung gusto magpakumpisal somewhere, but I think ang emphasis mo talaga is have that joyful feeling. No? Advent, come for Advent. And then, within that season, iwan mo sa kanilang personal, wag mong
yung bang organized confession na kumpisalang bayan, halos nawawangi, so natutulad na sa kumpisalang bayan ng Lenten season, huwag sa simbang gabi. Pwede po sigurong, basta make confession accessible, pero wag naman yung may... Parang yung, let us go wag to yun yung confession. wag yun yung focus. Overbearing, no? Kasi iba yung kapag Lent, yun yung focus kasi Pag talagang Lent yan, dyan mo pagbabalik emphasize yun. loob. Yeah. Hawak ka na latigo. Sige, po kayo lahat. Sige. Aray, no? Wala nang mangungumpisan. pero ayan, Satch, sa tingin mo yung mga kantang hinanda mo okay na? Ready na? Ready na. Ready na? Hindi ka na Panayan magsa-spikes. tayong ginu. At sa Lunes maririnig natin yan, di ba? Aha. Yung iba. Si Yung Amo mga Melo. ganda na, panayan tayong Yung Ginoo. We are waiting for the Lord. Nakita ko nga sa post ni Among Chris, di ba? We are an Advent people. Itamong balentamong manaya. Bale naman na Yes. Yung ninong ko sa binyag, ay ninong ko sa binyag nga, namatay na. Ang pangalan niya, Adviento. Uy, Yes, ganda Tatang naman. Bentong, may he rest in peace. Oo. It's a beautiful name. Oo nga po. Adviento. Kaya kung ako siguro nagkaanak, kung ibig ko sabihin, kung ako nag-asawa at pinayagan akong mag-asawa, at kung papayagan kami ngayon, kung if lang, no, mga hypothetical lang, para lang naman to drive a point. Kung ako magkaanak na lalaki, tatawagin ko siyang Adviento. At kung sumunod ay babae, tatawagin ko siyang Quaresma. Oo, ang gandang pangalan niya, kala mo. Madalang yung ganun yung pangalan eh. Nako, yung ating kwentuhan Ala. sana naman umabot. Mag-break po muna tayo pero pwede po ninyong ihabol yung inyong mga text questions and messages habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin. Signa
signalan mo. Galang at mapapanig, eka malilipibalik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo, eka tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakalog. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At kanina pinag-uusapan natin, ano yung difference ng Lent at Advent, di ba? Yung Advent, isang paghihintay, ang Lent, isang pagbabalik loob. In a way, paghihintay din, pero iba, no? Yung Lent naman is paggunita sa salvific mission, sa salvific mysteries of our ng passion, death, and resurrection of our Lord. Yung iba naman. No? It's at the same time, it's a preparation, but a preparation na tinatawag nating penitential with focus on pagbabalik loob. Among, nung isang araw, nung nandito po kayo, yung sinasabi natin, ano yung take away natin pag Advent? Di ba yung take away, kumbaga take out, pag lalabas ka, yung isa, sabi natin, di ba yung be alert. Ngayon, yung ano yung take away natin for today? Di ba yung sabi natin kanina, countdown. Countdown. Yung kina-countdown natin? Yung countdown, yung bang parang, malapit na. Yan, nalalapit na. Yung inawit na ni Father Melo, yung pinaawit natin niya, katatakot. Ayun. Yan. Katatakot because I'm coming. Para bang nababawasan yung takot mo. Kung natatakot ka man, lumalapit na. Ayan na. Di ba pag, para kang yung image na nakikita ko, yung at the end of the tunnel, no, madilim di ba? Pero habang nalalapit ka doon sa liwanag, nandun pa din yung takot mo, pero hindi na katulad nung malayo ka sa liwanag, no? Yung bang nandun ka pa lang sa umpisa. You are so surrounded by darkness. But as you approach the light, and because the light increases, sabi niya, huwag kang matakot. Dito nga ako matatakot, no? Malapit na. Ito po, Bigising na. may nag-text po. Ayan. So, we invite you to participate in the 9-day novena to Our Lady of the Immaculate Conception starting on Sunday, November 29 to December 6, 3 p.m. Rosary, 4 p.m. novena, 5:30 Holy Mass at Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga. Thank you and Godspeed po. Sa mga taga-Guagua. Ito naman, Hi, Among Larry. Isang texter natin, no? Good PM po. Burike po yung kantang Petugtugyo, katatakot. Where po makasaling kopya. Kopya. Kutang tamo po keng
Lunis, kangamong Melo, at iyo po Kenny. Balo ko wala yung pampamisali. Wala Kasi pa. manyad kong kopya, yung mismo wala na yung kopya. Oo. Very good din talaga yung Bawal Melo naman eh. i-pirate, no? Kung sabi po niya, Kokopyahin. pwedeng i-pirate. Sabi niya? Hindi. Tatanong muna natin. Oh. Hindi ko alam kung, parang wala naman yata siyang for sale eh. Dati daw nagbenta sila pero naubos. So, ngayong may radio station na tayo, kailangan, Among, dagdagan nyo na po yung kopya. Yan, di ba? Yes. Di ba, Nakikinig ba si Father Melo? Oh, yes. Ngayon? O yamong Melo, mag-text na ka mo. Yan, di ba Among nabanggit nyo kanina yung countdown? Mhm. Di ba ginagawa natin para ihanda natin yung ating mga sarili at pang spiritual na kalagayan para sa darating na yun yung season ng Pasko. Kaya nga siguro yung magandang tradisyon natin Katoliko dito sa Pilipinas yung simbang gabi. Mhm. Di ba countdown din yun, di ba Among? Oh, syempre. Kaya nga nauuwi dun di ba? Oh, Kaya magsisimula naman yan. pag Advent pa. yung simbang gabi na is still part of Advent dahil sa 17 up to the 24th, yun na yung invitation ng other side of Advent for us to commemorate yung pagsilang naman, yung unang pagdatal. No? Yun. Ang gandang Tagalog. Pagdatal. Unang pagdatal. Yung pagparine. Sa Kapampangan, kailangan alam mong sabihin yan. Unang pagdatal. No? Iba po yun. Iba yun. Yung maintindihan. No? Ito, Pagdatal. may question si Mang Amando. Red, white, and green are colors associated with Christmas. Ano po ang basis nito? Salamat po. Red, white, green. Yung red, Red, white, and green. hindi ko alam yung red. Yung green, Red, pero yung white, sabi natin kanina, ano yung sabi mo kanina, Sach? Yung Buhay. buhay, yon green. Then white, yun yung, Usually, yan yung kulay kapag may kapistahan na solemnity. yun, Pasko. Ay, yung red, dahil po siguro masaya yung kulay. Hindi ko alam. Kasi martyrdom, kung liturgical yung color na pinag-uusapan, martyrdom kagad Red. yung red eh. Mhm. Pwede rin. Parang sa, tawag dito, sa mga Eastern rite ba, parang red pagka Pasko. Yes. Yes. Kasi Sa Eastern, sa mga Eastern naman kasi wala sila talagang Wala strict silang color kulay. coding na. Kaya ang ganda-ganda nila pag nagmisa yung mga parang Iba-iba color. rainbow. Oh. Yung red, white and green, parang Italian flag kulay yan. Yan tinatawag nilang tricolore. Ayun. The three colors. No? Pag Italia naman, among kamatis, pasta, at basil. Alam mo na sabi ko yung kulay na yan. Kasi nung Nagutom nandun ako ako. sa Italia, may lukulukong may anchorman na nag-start ng program niya. Nagtanong siya, nag-interview talaga sa daan. Tinanong ng mga Italiano, lalo yung mga matatanda, bata, no? Sabi niya, can you give us yung ordering ng mga kulay ng three colors of our flag? Alam mo, 85% bumagsak. Hindi nila alam kung alin ang nauunang kulay. Green ba? Among Walang tumama. Kasi nga naman, no? Hindi tulad ng atin, dalawa lang na nasa taas natural, yung blue. Tinuturo yan sa atin, di ba? Pag umakyat yung red, ibig sabihin, May gera. gera. Pag tatlo nga naman, medyo mahirap. Diyos, maski na yan din eh. Maski baka sa Pilipinas, ma-surprise ka pag tanong mo kung alin ang nasa taas, ang blue or red. O, mag-conduct ka ng dyan, sa mga daan-daanan. Tignan mo, baka hindi rin papasayan. O kaya tanong mo, yung bang araw may smiley o wala? O may mag-i-imagine pa dyan, sasabihin na smiley yung araw dun eh. Ako lang naiisip ko. Kasi nakita ko yung, di ba, Yung sa lumang flag ng Katipunan Katipunan, meron. may Mythological smiley, sun daw yata yun. Anyway, napunta tayo sa feeling ko nagugutom na tayong tatlo. Yes. May tanong dito, ano daw yung ibang, kasi may oras pa nga naman, totoo nga naman, may bukas pa bago mag-Advent, yung simula ng Advent. Ano daw yung magandang traditions na pwedeng simulan? O yan, sa katedral. Yung Advent? Vespers. Oh, yung sa actually hindi man tradition yun. Actually dapat yun mga liturgical forms yun eh. Yung sa atin sa katedral, yung sinasabi na, hindi lang pag-Advent, di ba, nagpapaprint tayo ng mga t-shirts. Yung team shirts natin. O, yung mga themes sa mga t-shirts na. Ginawa din natin dun sa Santa Rita. No? Pag, ngayon, ready na yung mga dark violet na t-shirts to remind us of the season of Advent.
naanyayahan ko din yung mga tao, sabi ko, magsuot po kayo ng kulay namin para bagayan nyo kami sa kulay. You'll be surprised on how many people attend the mass. Naka-smile pa yan. Kikita kayo. Patingkaran tayo ng kulay ng kalamay ube. Yun nga, nakakagutom. Sapin-sapin, no? Kaya kalamay. Tsaka gusto ko nun yung third Sunday po, kami po yung magpipink. Samahan nyo ko. Kala ko walang magpipink. Ha? Wagi si Pagtingin ko Amon sa din. katedral, ay naku, ang daming mga rosas. Naglabasan. Wagi. Labasan mga lalaking naka-pink. Naka-smile pa. Gusto ko sana sabihin, dito ko kayo sa isang side ng lahat ng mga naka-pink, dito kayo. So, pwede Picture. naman simulan natin yung gano'n, no? Yung pagbibihis. Kasi nga it is a According- festive day, no? Kung yung ibang mga events, may costume party, bakit hindi tayo pwedeng mag-liturgical color party? Kaya, mga mado, kempong simba kayo, mag-violet kayo. Tapos, sa third Sunday of Advent po, mag-rose ko po. Yes. Walang rose pink, sige. Yung sabi kanina ni Mang Amando, Kung medyo nahihiya kayo, sa katedral po kayo magsimba. dakal kayo po kay Abe. Dami kayong makakasama. Yung mga traditions na pwedeng gawin, yung sabi ni Mang Amando kanina, di ba? May fast, nagfa-fast. Pwede namang hindi literal na fast ito Simulan natin. You give up something. Kunwari, yes, yung oo. iba, bawasan yung pagga-gadget. May tawag dyan, yung fasting of the sense. Fasting of the senses. Senses, Oo, tama. yeah. Pwede. Kung mahilig kayo mag-Candy Crush, ay bawas-bawasan. Ang lalim ng kapampangan yan Pamangiling, King Sentido. Si King Sentido. Aba, ang ganda nga naman yan. Tapos kung sa mga bata, hindi lang uso kasi sa atin, yung pinag-uusapan natin kanina ni Among Such, yung Advent calendar. Kaya lang, medyo may kailangan paghahanda. Yung sinabi ni Satch, Alin po? yung pamangiling kareng sentido. Sentido. Oo, may Sa mga paghahanda. kabataan, may mas magandang translation yan. Ano po? Pagdededma Ayun. sa mga nahihiligan mo. Ayun. Dedmahin mo ang Dedma. computer, dedmahin mo ang Internet. may Ragnarok pa ba? Baka Ay, opo, meron pa. Oh, yun. Clash of the pero parang luma Clash na of po. Clans, no? Ayun. Dead May mind. maganda tayong text galing dito sa isang kapatid sa San Matias Parish. No? Sabi niya, kami po, pag Lent mo po magkumpisa lang bayan. Advent preparation para pamyeregalo, kareng indigent po. Oh, nice. Magpalamak kami pag simbang bengi. Uy, ganda pa. Beautiful. Siyempre, di lang kayo, no? Chingilda. Buong Santa Iglesia, may Yes, ganung... tama yan, maganda yan, pambigbigay na regalo. Kaya nga, kami din, no, pag mayroong, sa simbang gabi niyan, mayroong naglalamak, may humihingi kami ng, yung kaya niyang ibigay niyo. Pero, mga pwede naming ipamigay, pwede nating i-share sa ating Ganda. mga kapatid. Among, di ba, yung mga malalamig na bansa, may Christmas soup kitchen pa nga yata Yes. sila. Ayun. So, Oo. hindi lang, kasi year-round daw yung mga soup kitchens, di ba? May, yung mga homeless, yung mga palaboy binibigyan. Pero pag Advent at papunta na ng Christmas, hindi lang yun, dadagdagan yung pagkain kasi mas maraming nagdo-donate. Nagbibigay din daw ng mga kumot, ng mga damit, etc. May isang parish priest, hindi ko lang sasabihin ko saan, pero hindi dito sa atin yun. Ganun ang ginawa, nagpa-soup kitchen. Sopa sa simbang gabi. Yun. Ayun, sopa. Sol SSG. Famiredo. Pag ginawa natin yan dito, magvo-volunteer ako Nag-ano siya, nilaga. nilaga. Oh, Wow. soup. Hindi na niya inulit the following year. Kasi po, nalugi siya. Hindi. Kasi yung may maraming nagtatanong, bakit walang chorizo de Bilbao? Yun nga naman yung patay nilagang kayo. pampasko. Kasi Tama. magnilalaga ka, wala Walang kang chorizo. chorizo de Oh, Bilbao. tsaka hambon. Oo, para ka ring nag-imbutidong walang pasas. Oo nga. Ayan. Sabi ko, wala akong pasas. Pagkain na naman yung Gusto mo ng pinag-usapan prawns? natin. Umabot na naman tayo sa kung saan. Naku, pag ano na pala, oras ng pagsasara. Kaya, paalala po, linggo ng Adviento na. Kailangan maghanda. At countdown na po. Malapit na. Kaya po, sa ating mga tagapakinig, tapusin po natin ang ating episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon para magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa ukol sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po nawa kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po nawa ang kanilang mga damdamin at ipadama niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Inululuhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo na naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng mga kapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Satch na kasama nyo tuwing Monday Kantahan. Bumabati sa inyo ng Happy Weekend. At ito naman po si Among Jean at muli kong sinasabi, sabihin natin, Adveniat Regnum Tuum. Adveniat Regnum Tuum. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ito ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito.